Nako po, nagwawala na po yung mga miyembro at mga representante nitong progresibong grupo o sa madaling salita, yung mga kaliwa. Siyempre, sino ba yung reyna nila? Ang kanilang reyna Elena na walang iba kundi si Dilima. Ang sabi ni Dilima, akala ko aalisin niya na yung mga agam-agam tungkol dyan sa impeachment. Magkaroon pa ba ng trial o hindi? So bakit ikaw, no, yung napipressure ngayon, Dilima? So walang pinagkaiba itong mga reaksyon nila sa reaksyon po nitong si Risa Hontiveros, of course, no? Itong si Representative Percy ng Akbayan na sinasabing, o tira mo yung kanilang mga propaganda, natatakot na ba si Chis kay Sara Duterte? Takot sila, no, na hindi matuloy ang impeachment. So bakit sila nagwawala ngayon? At nakita mo yung kanilang propaganda, magagalit ang taong bayan, magagalit ang publiko. Dapat nila gawin ito, labag ito sa konstitusyonal, labag ito sa ating saligang batas. Dapat ituloy nila ang impeachment. Tangina, di ba? Nung sila nga po, nung impeach sila si VP Sara, hindi po ba labag yung kailangan 150 million muna bago magkaroon ng pormahan sa impeachment? At wala pang 24 hours na kompleto nila yung mahigit 240 na signature, no? And ano pa yung ano pa yung nirereklamo nila? Di ba yung sinasabi nila, mga kababayan, no, na ang desisyon sa impeachment ni Sara ay nagawa na sa House of Representatives. So, ang Senado na lang bahala. Bakit nagwawala sila ngayon? And kaya na sinasabi natin, mga kababayan, ang isa sa masyadong apektado, ito po. The impeachment of President Clinton was presented to the Senate after the Senate had adjourned sine die. Sige. After, Mr. President, the Senate had adjourned sine die for the 105th Congress, and the Senate conducted the trial in the 106th Congress, Mr. President. So, for the record lamang po, dahil very, very pertinent sa binanggit ng majority leader, ng minority leader, at pati ng Senate President na following US practice and precedent. So itong si Risa dapat sa US ito nagtatrabaho, no? Kaya doon siya dapat tumakbo as senador, no? Kasi gumawa nga sila ng rules, yung Senate rules for impeachment. So bakit lahat ay nakabase sa Amerika? 'Di ba? So anong purpose na pinagkasunduan nila? Anong purpose na pinagkasunduan ng mga senador patungkol po sa impeachment trial kung kailangang susundin, no, yung desisyon ng Amerika, 'di ba? Kung mayroong nakasulat na batas sa ating konstitusyon patungkol po sa impeachment, edi 'yun ang kanilang pagbabasihan, no? At kanya-kanya na lang sila interpretation. At the end of the day, kahit ano ang bawat interpretation ng bawat isa, kahit ano pa yung rason ng bawat isa, nasa desisyon pa rin, no, ng majority kung itutuloy ang impeachment o hindi, i-convict si Sara or hindi. Di po ba? So bakit lagi na lang Amerika yung nakikita ko ditong binabanggit nila, mga kabayan? Pati hanggang ngayon ba, pati yung proseso ng impeachment, no, ibabase pa rin nila sa Amerika. Akala ko ba itong si Risa Hontiveros, ayaw nila, no, na minamanduan at sinasakop po tayo ng dayuhan. Di ba itong mga kaliwang grupo, itong mga progresibong grupo, sinasabi na nila na dapat hindi tayo nagpapasakop sa mga dayon. Bakit yung batas ng Amerika sa proseso ng impeachment ang gustong sundin ni Risa Hontiveros? And with one very recent concrete example po dun sa impeachment ni US President sa US ka na lang mag-senador ang ina Clinton. So I hope that we can consider this in our own decision-making, Mr. President, even after the rescheduled presentation by the House prosecutors to the Senate as an impeachment court on 11th June. Magkaiba yung sa Philippines. Yan, sinagot siya ni Tolentino dyan, mga kabayan. Iwan sa US Senate tuwing mag-i-eleksyon ay 67 senators, enough to constitute a quorum out of 100 senators and enough to convict or acquit. Sa atin po, 12 lang. So, sa maikling salita, no, sinasabi po ni Senator Tolentino na ngayon is anti-impeachment, ay hindi dapat ikumpara yung numero ng senador po natin
kaysa Amerika dahil mas dihamak na ang dami nila. Anyway, ito pa po mga kababayan natin, pakinggan natin yung pagwawala ni Hontiveros. Ngayon lang ako nakakita ng bola na dinidribble ng 4 na buwan. Makata. Kahit naman sa basketball, may shot clock. Convening as an impeachment court and commencing trial is expressly mandated by the Constitution. And yet this process has been delayed and dragged on for 4 long months. Okay. In those 4 months, I've been called eager, aggressive, impatient, attacked. But the simple truth is this: we are not rushing. In fact, we have been waiting. The Filipino people... Yan, the Filipino people na naman, we are not rushing, no? Pero isa lang naman yung kanilang punto dyan, mga kababayan po natin, no? Kung bakit sila nagwawala ngayon. Kasi nakita po nila, no, na marami ang numero sa Senado na anti-impeachment. Kaya nagmamadali sila ngayon. Mabulilyaso po at maunsimi ang planong tumakbo at maging presidente nitong si Risa Hontiveros. Kaya nagwawala ito ngayon. And syempre, no, sa pakikipagtulungan ng kanyang mga allies, no, sa House of Representatives na naka-align naman sa mga kaliwang grupo, gusto talaga nila na ma-impeach itong si Vice President Sara. Ang problema nila ito, hindi nila kayang utusan, no, mga kababayan po natin, itong si Chis Escudero. At mukhang si Chis Escudero ay naninigurado po na siya pa rin ang magiging Senate President pagdating ng 28th Congress. Kaya bumuo na siya ngayon ng kanyang alyansa, no? Yung mga grupo at kinukuha ngayon ni Chis Escudero itong mga nasa Duterte allies. Sige, pakinggan natin ang sagot ni Chis Escudero doon sa mga banat sa kanya na mga makakaliwa at ni Dilima. Lahat naman yan dumadaan sa proseso. Kasi, di ba, napag-usapan kahapon, may mga punto naman si Senator Tolentino, may mga punto rin naman si Senator Pimentel. Maalala nyo? Tama nga naman na may opinyong hindi ito tatawid, may basehan din naman na ito itatawid. At least, no, pinapakinggan ng bawat opinion. Alam mo kung bakit nagsabi-sabi itong si Risa na may tribble-tribble. Kasi may isang part dyan na nakuha na ng video kung saan habang nagsasalita itong si Risa Hontiveros ay tinalikuran po siya ni Chis Escudero. Kaya galit na galit siya ngayon. Binabanata si Chis Escudero, no? At gusto niya nang manakit. Okay yan, no? May kanya-kanyang opinion, may kanya-kanyang interpretation sa batas. Dahil ito po is laban ng pamumulitika, no? Ito po is political impeachment, kumbaga. So, talagang kahit anong ano pa dyan, ano pang interpretation nila dyan. At the end of the day, sa dami pa rin ng bubuto yung pagbabasihan. Either ituloy ang impeachment o hindi, i-convict or hindi si Vice President Sara. Siyempre, wala na, deadball na yung impeachment na yan. Di nila matanggap. Kung may magmomoson, pagbobotohan yan. Pag nag-object, pagbobotohan yan. Pag may nagmoson, walang nag-object, tuloy-tuloy yun. Kasi pinaliwanag din kahapon, hindi ba? Huwag kayo malito. Pinaliwanag din kahapon, di ba? Ano man ang pagpasahan namin, hindi pwedeng itali ang kamay ng susunod na Kongreso. Yun. May bago umanong grupong namumuo sa Senado, ang tinatawag na Escudero 11. Nako po, Escudero 11, no? Yan daw po yung talagang matinding rason kung bakit hindi matuloy-tuloy ang impeachment. Dahil nagkaisa na itong tinatawag na Escudero 11. At malakas yan, mga kababayan. Nila raw pakay, kill the VP Sara impeachment. Pero wala raw itong katotohanan na ayon kay Senate President Chis Escudero. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Porsigido umano si Senate President Chis Escudero na patayin na ang impeachment trial ni VP Sara. Ito raw ang endgame ni Escudero para makuha ang suporta ng Duterte Bloc at manatiling Senate President sa 20th Congress. So, yan po yung mga allegation laban kay Escudero, mga kababayan po natin. Pero, ang tanong, sino po ba yung mga miyembro na sinasabi niyang Escudero 11? So, Bongo, Senator Aimee, Senator Bato, Senator Robin Padilla. So, of course, no, alam natin yan. JB Ejercito Estrada, nakasama si Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, Senator Gatchalian, Senator Cynthia Villar, and Mark Villar. So, ano pala yan? Nasa 19th Congress yan. No, wala pa yun, nasa 20th Congress. So, siyempre, sa 20th Congress, papasok si Marcolita, no? Papasok si Camille Villar, so out na si Cynthia Villar. So, parang magiging 12 pa nga or 13 pa, no?
And of course, si Subere, alam natin yan, sila Ligarta. So, hindi rin siya makasigurado kung ano po yung magiging desisyon ng mga to. Ang inaasahan dyan talaga na pro-impeachment at dahil kapit patalim yan, no, mga kababayan po natin kay Bongbong Marcos ay itong sila Lacson and Soto, no. And ang grupong ito hindi talaga sila makamove on dahil kahihiyan ang kanilang inabot dito, matinding kahihiyan dahil sila ay umaasa na i-impeach ng Senado itong si Vice President Sara. Pero dahil nakita nila na malamya na talagang talaga ito, kill the plot, no, talagang tuduyaw-yaw na sila ngayon, no. Kung pwede lang 24 hours na sila magsasalita at banata ng banata nitong si Escudero, no? Akala nila siguro madala nila si Escudero at matakot nila, no? Siyempre si Escudero naninigurado sa karir niyan. Kasi alam niyo mga kababayan natin, no? May asahan ba si Escudero sa kanila na tulong, no? Kaya bang ipapanalo nila si Escudero kung si Escudero yung kakampihan nila? Of course hindi, di ba? Nandun si Escudero kung sino yung napakaraming supporters. O, tingnan nyo. Kanina, nag-meeting din sila kanina. Ayan, o. Ang impeached Vice President na ayan, nag-meeting sila kanina. Sa Senado para sa impeachment trial. May bahagi rin ng mga supporters mismo niya na naniniwalang dapat matuloy ang impeachment trial. Ituloy nyo para magkaroon ng bloodbath. Hindi sa paggamit niya ng public funds. Yet the sitting President sends signals to indicate that he is against the impeachment process. Bakit ba siya nagme-meddle dito? Dahil ba may mga issue din siya na ayaw niya maungkat? Okay lang ba sa inyo? Ipa-impeach niyo, mag-people power kayo. Standards pagdating sa pagpapanagot ng mga kurakot. Kasi mga pare-pareho lang din pala sila ng mga kurakot na pinoprotektahan ng isa't isa. I-impeach mo rin. Tingnan natin. No more delays. No more dribbling. Start the impeachment trial now. Teka lang, no? No more dribbling. Start the impeachment trial now. So parang Ontiveros din, no? Huwag nang i-dribble. Ano ba ito mga to? Tingnan natin si convicted. Nakaka-disappoint ang nangyayari sa Senado dahil pinuspone na nga, di ba? Nakalagay sa Constitution si Puset. for tweet. So dapat immediately, dapat na after February 5, itinuloy yung impeachment trial. Pero ang daming dahilan, di ba? May election daw, may kampanya daw. At ngayon, biglang pinospone na naman ng June 2 dapat, ngayon June 11 naman. At ito naman ang sinasabi ng Senado, no, sa pamumuno ni Senate President Escudero, ay ito na namang mga legislative agenda daw na mga naiwan. No, hindi magkaiba itong impeachment, na ito yung katungkulan ng mga senador para sa legislative agenda at saka itong impeachment. Magkaiba yan na nakalagay. Ito pa, hindi matatapos din, no, sa trial yun, kundi magpapatuloy talaga ang publiko na maging vigilant, papapantayan kung ano ang magiging aksyon ng lahat, lalong-lalo na ng Senado dito. Kaya magpapatuloy po yan kung kinakailangan po na magkaroon ng mga rallies, sige, mag-rally kayo. Mga petitions, kailangan magsalita ang mga influencers. Influencers. Nakikita naman natin yan, nagsasalita ang marami. Nagsasalita na daw po yung marami. Marami talaga kasi may get 100 na lang kayo, no? Tapos ang ilan sa inyong mga miyembro nag-aakusa pa na mga nagahasa daw po yung ilang miyembro, no, ng kabataan kabataan group. So ang grupo yan ni Raul Manuel nagrereklamo pa. Sa kaunti na nga lang kayo, ginagasa niyo pa yung inyong mga miyembro. Anyway, na mga kababayan po natin, talagang hindi po sila makamove on at galit na galit po sila, no? Kita mo ngayon, no? Binigyan pa sila ng platform ni Tambaloslos para magkaroon ng isang press conference sa loob mismo ng Kongreso at binigyan sila ng mga media, no? Para marinig po yung kanilang reklamo. Swerte nila, no? Reklamo patungkol po sa mga senador na ayaw pong gumalaw at pinapriority mo na yung mga batas na kailangang unahin na mas nakatulong. Which is tama naman yun. Kasi unang-unang impeachment is politika. At pangalawa, hindi naman yan nakatulong sa pangailangan ng taong bayan. And kahit impeach sila si Sara o hindi, magbabago ba yung presyo ng mga pangunahing bilihin? Yung 20 pesos na bigas ba mabibili sa lahat ng mga merkado, sa lahat ng mga palengke, sa lahat ng mga grocery store? Hindi naman, no? Doon pa rin yan sa kadiwa, sa piling mga bintahan lamang. So, yan po, isang kalukuhan lang yung impeachment na yan.
At kung sakali po na itutuloy nila, malinaw naman na mapapahiya po sila. Dapat nga, kung totoo sila, magpasalamat sila na wag na talang ituloy ang impeachment. Dahil mapapahiya po sila. Dahil kung gusto nila ng impeachment, si VP Sara gustong-gusto rin. Dahil gusto niya mismo malinis ang kanyang pangalan at handa na po yung kanyang defense team at handa na rin siya sa matinding bloodbath. Sayang lang, mukhang hindi talaga matuloy kahit maglupisay, no? Kahit magtumbling at mag-split pa itong si Laila de Lima. O sige lang, yaw-yaw nang kayo ng yaw-yaw Laila de Lima. At kami makikinig lang at i-content na lang kita. Thank you po at maraming salamat. Thank you din sa kay Tol Tolentino sa kanyang matinding pagdidebate kay Pimentel at kay Risa Ontiveros.